kay Pangulong Bongbong Marcos muna tayo. Eto, rektahan patama to sa dating Pangulo no? Rektahan patama to sa dating Pangulo, mga bossing. Ano po yung sinabi ng ating Pangulo dito? Tapang ha? Hindi na ho kagaya nung dati ganyan sila, hayaan nyo na po sila. Ganyan. Hindi na ho. Pumapalag na talaga ang Pangulo ngayon, mga bossing. Ngayon, President Ferdinand Marcos Jr. During Alyansa para sa Bagong Pilipinas Proclamation Rally niya sinabi to, mga bossing. Ang tanong, babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Tanong, ano yung gustong sabihin ng Pangulo doon? Pogo. Di ba? Mga bossing, rekta. Pogo. Wala na po iba, mga kababayan. Buong mundo po tinatanggihan yung Pogo, mga bossing. Pero ang Pilipinas lang po sa panahon ng dating Pangulong Duterte ang tumanggap ng Pogo. Bakit daw ho? Kasi daw makakatulong sa mamamayang Pilipino, lalo na sa trabaho. Ha? Libo-libo yung pumapasok na mga Chinese. At sakto din ho nung panahon na yon, yung pastillas. Libo-libo ang pumapasok na Chinese para doon magtrabaho. May napakinabangan po bang trabaho ang Pilipino? Meron, pero konti. Ano? Para daw po lumaki ang mga magbabayad ng buwis at ito ay mapapakinabangan ng bansang Pilipinas. Ay ano yung naging issue ng mga yon? Hindi mga nagbabayad ng tax. Wala din. Di ba? Sabi pa ng Pangulo, nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Ano yung sinasabi ninyo? Natahimik nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Baka dahil pag pumalag ka, ganyan ang mangyayari. Di ba? Baka kapag sinita mo sila, ganyan ang mangyayari. Yung mga kabataan na wala naman pong kinalaman sa droga, ano sagot nila doon? Collateral damage lang yan. Paano naman yung mga magulang, mga kapatid, yung mga mahal sa buhay? Collateral damage lang yan. Ako po naniniwala kung etong mga to, mahal po talaga nila ang bayan, mahal po talaga nila ang mamamayang Pilipino, mga bossing. Isa, dalawa, tatlo na nabiktima ng laban kontra droga, mga bossing, na wala namang kinalaman sa droga, stop! Diba? May mga inosenteng nadadamay. Baguhin natin, ayusin natin. Wala tuloy-tuloy lang walang habas. Ano po? Walang pakialam. Hindi sangkot sa droga yun collateral damage yan. Di ba? 17 anyos, hindi naman nagdodroga yung Kian de los Santos collateral damage yan. Shit happens. Di ba? Isa, dumalawa, tumatlo na may inosenteng nadamay. Stop muna tayo, pag-aralan nating maigi to. Kasi ayaw nating mangyari yung may madamay na mga inosente. Gusto lang nating mga mahuli, yung mga bumabata, yung mga small time, at yung mga malalaki, ioblo natin. Kaso po, hindi naman daw ganun ang nangyari. Base po yan doon sa mga nagrereklamo na nandoon po sa ICC. Di ba? Base po sa kanila yan. Na yung mga kamag-anak nila na napas lang, walang kinalaman sa droga. Yung iba 6 na taong gulang. Damay. Di ba? Mga kababayan. Ulitin ko, 1, 2, 3 na may nadamay na inosente. Stop muna tayo.
i-ano natin 'to, i-revisa natin 'to. Ayaw nating may madamay na mga inosente. Ano po? Tapos ngayon ang nakikita natin yung mga malalaki na sinasabing mga drug lord noon, ay laya. Pero yung mga kinatok, tok, 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 na yun daw po ang um, pangbala ni Bato de la Rosa sa darating na eleksyon, tokhang pa din po ang plataporma de gobyerno. Ay nako, yan ang tingin ko na ikakaulat talaga ni Bato de la Rosa. Doon po ang madaming nalagas. Na imbis ho, sana mga kababayan, yung mga bumabatak, maliliit, sinagip, no? Sinagip. Tapos yung mga malalaki na bilyon-bilyon ang pinoproduce na droga, yun yung mga dapat nahuli. Wala ho, baliktad eh. No? Sige, hahamunin ko kayo mga DDS dyan. Mag-Google kayo. No? Hanapin nyo sa Google yung mga accomplishment, mga nahuhuli na malalaking mga drug lord. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikita nyo dyan sa Google lahat. Bilyon-bilyon. No? Pinakamaliit yatang nakita ko, 500 million na worth of mga pinagbabawal na droga. Di ba? Ayaw na natin bumalik sa ganun. No? Na may palabas, na ang palabas daw ho, mga kababayan, laban kontra droga. Di ba? Laban kontra droga. Pero pangmaliitan lang po pala. Yung malakihan, wala. Hindi ginagalaw. Kay Pangulong Bongbong Marcos, tahimik na lumalaban sa droga, pero big time yung mga nakukuha. Bilyon-bilyon. Yan yung galaw. Di ba? Tuloy pa natin. Asan na ba? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Ay, hindi po. Meron pa din po, Pangulo. Mga DDS. Di ba? Mga DDS. Yan, gustong-gusto nila yan. Yung mga ganyang pagpapatakbo. Siguro baka pagka yung may nadamay pang mga bata, pahara-hara ka kasi dyan eh. Baka ganyan pa yung mga dahilan ng mga DDS eh. Ano? Isang bata nadamay sa engkwentro na merong hinahabol na drogista, napatay yung bata. Baka sabihin pa ng mga didis, pahara-hara ka kasi yan, may inuhuling nagdodroga. Di ba? Ganyan ang gusto ng mga DDS, Pangulo. Pero majority ng mamamayang Pilipino, ayaw ng ganyan. Pero ano sasabihin po ng mga DDS? Adik kayo, no? Mark Ramos, adik ka, no? Adik kayong mga sumusuporta kay Mark Ramos. Adik kayong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ayaw nyo kay Digong. Pwede ba? Tigilan nyo na yan. Paulit-ulit ho silang ganun, mga kababayan. Alam ho nila na pare-parehas tayo. Gusto nating matapos yung problema sa droga ng Pilipinas. Pero hindi sa kagaya ng pamamaraan nila. Hindi sa gaya nung ginagawa nila o ginawa nila. Yung yung reward system nila, mga kababayan, isa din ho yan eh. Isa din po yung nakapagpalala, mga boss eh. Bigyan ko kayo ng example bakit nakapagpalala yan. Like example, may nahuli na, no? Nahuli si Kapedring. Na, ganito, huli ka, boy. 4 yung nakahuli. So ngayon, nag-usap-usap yung 4. Narinig kasi yung interview ni Bongo noong 2019. Sabi ni Bongo, 500,000 po para do sa buhay, 1 million para sa patay, at 2 million para doon sa mga nanlaban. Yun yung magiging reward nila. So ngayon, huli na nila. 4 sila. Pare, pag dinala natin to sa porsyento, ang reward natin, 125 each. 125
1,000 pesos kada isa. Ang liit pare. Eh kung papahawakin natin to ng barel, iaabot natin tapos sabihin mag-engkwentro tayo pero walang bala yung beng-beng niya. Oh, eh di tapos tuluyan natin, may tagkakalahating milyon tayo. O di ho ba? Imbis na ipapasok na po sa oblo, mga bossing, eh dahil narinig yung sinabi ni Bungo, hindi, tirahin na lang natin to, yariin na lang natin to. Di ba? Sabihin natin ng laban. Ala na. Di ba? Nalaso na yung utak. Kalahating milyon, tubo ng 375,000 kada isa eh. No? Imbis na 125 lang, plus 375,000. Di ba? Nalason na. Ayaw na ho ng Pilipino nung ganong pamamalakad. Ano po? Mas okay itong ginagawa ng Pangulo. Bulto-bulto, bilyon-bilyon na worth of mga pinagbabawal na gamot yung nasa sakote, pero tahimik lang. Di ba?